Ipinakita ng kumpanya mga ngasiwa sa online voting ang sistemang gagamitin nila sa eleksyon 2025. Yan ang gagamitin nila para makaboto kahit hindi pumunta sa embahada o konsulado ng Pilipinas. May unang balita si Maki Pulido. Day off man nila o hindi, o kahit nga nasa barko pa, sa 2025 elections, inaasahang makakaboto na mga kababayan nating OFW gamit ang kanilang telepono, tablet o personal computer. Sa post-qualification activity, nagdemo na ang SMS Global Technology at Sequent Tech Inc. ng kanilang online voting system. Simple at walang bago sa sistema, pero sabi ng COMELEC mahigpit ang online security nito. It's a web page system. Pwede kang mag-enroll sa isang gadget at pwede kang bumoto at mag-validate dun sa ibang gadgets. Sa enrollment, maliban sa basic information at ID, may live selfie. Panabla raw yan sa artificial intelligence. The system now is matching if he's alive and checking that his face and ID match his face. Pero paano naman matitiyak na registered overseas voter nga ang boboto online? Kahit accessible po sa web page yung ating pag-enroll, yung KYC dito, hindi naman po automatic na granted yon. Dahil ibabangga po namin yan sa existing database ng overseas voters. Identified na namin sila. Sa botohan, may imprenta ng botante ang kanyang balota at isa raw sa mahalaga, maaaring i-audit ang sistema anumang yugto ng eleksyon. The system can be verified end-to-end that each ballot was cast, recorded, and counted correctly and nobody tampered with it. Kung hindi magkaaberya sa post-qualification activity, inaasahang nitong Disyembre sisimula ng enrollment para sa online voting. Mula sa April 11 hanggang May 12 naman ang online voting mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Kung hirap sa online enrollment, may naka-standby sa mga embahada para tumulong. Kung wala namang sariling gadget, maaaring mag-online voting sa embahada. Noong 2022 elections, mahigit 30% lang ng 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dahil sa online voting, umaasa ang COMELEC ng 80% voters turnout sa overseas voting. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News.